So isang magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kametal. So I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito na naman muli ang inyong lingkod na si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman at dagdag idea. Ito'y tungkol sa kung paano natin gamitin yung scale measurement para mapabilis yung ating pag-estimate ng ating mga materyales. So itong scale mga kametal ay kadalasan makikita ito sa mga plano na nagpapagawa ng bahay. Kung hindi nyo pa familiar ito, kung makikita nyo yung 1:100, 1:50, 1:30. So marami yan, 1:20, 1:10. So marami yang scale. Depende kasi yan sa meron akong in-scale na dito. Yan. In-example ko. Yung scale natin. So depende yan kung magkasya diyan sa inyong mga papel, sa inyong mga pupunban. Yan. So halimbawa tayo ay nag-estimate ng ating roof trusses. So kailangan talaga natin yan kung mag-estimate tayo, lalo na kung mangungontrata tayo at estimate natin kung ilang materyales yung mga gamit natin. So kailangan i-drawing natin yan bago natin siya ma-estimate. So hindi natin yan pwedeng matamatahin lang natin, i-estimate natin kung ilang materyales yung magagamit natin yan. Dahil speaking of roof trusses, maraming materyales magagamit yan. So kailangan mayroon tayong tamang pag-estimate niyan sa ating mga roof trusses. Kasi yan yung ibibigay natin doon sa may-ari. Kung ikaw naman yung may-ari, pwede mo rin panoorin itong video na ito para magkaroon po kayo ng idea. So yan yung ibibigay natin sa may-ari para yun yung bilhin nila na materyales. So kailangan kung mag-estimate tayo, yung katamtaman lamang, yung sobra, yung mayroong sobrang isang piraso, ganyan. Yan. So gamit itong ating roller mga kametal, hindi na tayo gagamit ng kung ano-ano pang mga scale roller. So itong ating gagamiting roller is ordinary roller lang ito. Yan. Kahit yung plastic, kasi pares-parehas lang naman yung measurement yan. Yan. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Yan. So ang gagawin natin ngayon mga kametal, mag-estimate tayo ng hindi full estimate, yung ating ano lang. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin gamitin yung scale measurement. Yan. So kung interesado ka sa video na ito mga kametal, panoorin nyo lang para magkaroon po kayo ng idea sa paggamit ng scale measurement. Bago natin simulan yan mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. So let's go mga kametal, start na tayo. So mga kametal, magandang araw po sa inyong lahat. So andito na naman muli si Bamski Vlog. Magbabahagi na naman tayo ng dagdag kaalaman. Ito ay tungkol sa kung paano natin gamitin yung ating scale measurement estimate ng ating mga example, yung ating mga roof trusses. So ito yung kadalasan nilang ginagamit sa pag-estimate, yung scale measurement. Kasi mas madali itong gamitin pag-estimate. Okay? Ang scale measurement, kadalasan din natin makikita sa mga plano ng civil works, structural works, yan. So meron kang makikita doon na 1:100. Actually marami yan. Pwede kang gumamit ng 1:50, 1:30, 1:20. So, depende sa iyong anong gusto mong gamit na scale. So dito sa ating pag-i-scale, gamit lang itong ating ruler. Hindi na tayo gagamit ng kung ano-ano pang mga scale. Kasi merong ruler na mayroon siyang naka-indicate na doon na 1:100, meron ding 1:300, 1:50. So yung mga yon sa mga mahabang length na yon. So dito naman sa ating kung mag-estimate ka lang ng halimbawa yung ating roof trusses, halimbawa ito yung ating roof trusses, so pinakamahaba na yan dyan yung 5 meters or
500 cm. Yan, dito. Halimbawa, umabot din yan ng 10 meters. So, pwede pa rin natin magagamit yan ng ating roller sa pag-i-estimate dyan. So, hindi na tayo mahihirapan kung ano-ano pa yung gagamitin nating mga calculation. So, sa pamamagitan ng roller na ito, may estimate natin yung ating materials. Kung ilan piraso yung ating mabibili, kung magkano yung ating magagastos. Okay? So, simulan muna natin dito sa 1:100. Ano ba itong 1:100? So, gagamit tayo dito ng metric measurement. Yan, metric. Ano ba yung metric? Yung centimeter or millimeter or meters. Okay? So, itong 1:100, gagamit tayo ng centimeter. So, itong 1 centimeter sa ating ruler, equivalent naman yan sa actual measurement is 1 meter or 100 centimeters. So, halimbawa, mayroon tayong sukat na 5 meters. Yan. So, 5 meters. Yan. So, 5 meters, 500 centimeters yan. cm. So, dahil gumamit tayo ng 1:100, sa 1 centimeter yan is 1 meter na yan. Okay? Yan. Simula dito sa 0 hanggang dito sa 1 cm is 100 cm na yan or 1 meter. Kung papunta naman tayo dito sa 2 is 2 meters na yan. Pero ang sukat natin is 500 cm. Dito lang tayo sa 500 centimeters. So yan, i-calculate natin. Halimbawa, meron tayong sukat na actual measurement natin na 500 cm. Okay? So, 500 cm actual measurement natin. So, i-divide natin yan sa 100 dahil gumamit tayo ng scale measurement na 1:100. Okay? So, i-divide natin yan sa 100. So, ito ang lumalabas, 5. Ito yung sa ating ruler. Yan. So, halimbawa, ito yung ating 0. Ito yung ating 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5. So, yan na yung ating ruler. Masukat tayo sa ating ruler na 5 cm. Equivalent na yan sa 500 cm. Okay? Kung 10 meters naman yan, halimbawa, 1,000 centimeters. So, magiging 10 cm na yan. Dito na yan. Kasi bawat centimeter niyan is 100 cm. Okay? Example, dito naman tayo sa 1:50. Yan. 1:50. So, bawat 1 cm natin sa ating roller is 50 cm naman doon yan sa ating actual measurement. Okay? So, halimbawa, meron tayong sukat na 500 centimeters. Yan. 500 centimeters. Ilan naman yan sa ating roller? Gumamit tayo ng 1:50 scale measurement. Kung i-divide natin yan, ang 500 sa 50, 500 divide, ito yung ating actual measurement sa 50. So 10 cm doon naman sa ating roller. Yan. Kasi yung bawat centimeter natin is 50 cm. So 10 cm dito sa ating roller. Okay? So ganyan lang kadali mga kamital, basic lang ito. Doon naman sa mga hindi pa nakakaalam, so alam kong mas madali ito ninyong matutunan in terms sa pag-estimate ng ating mga rope truss, kung ano-ano man yung mga i-estimate ninyo. So kasi sa rope trusses mga kamital, marami tayong mga, halimbawa ganyan, kung ito lang yung ating i-estimate,
madali lang natin yan i-estimate. Wala na tayong mga support dyan. Madali na lang natin yung estimate kasi ito lang yung tatlo yung ating estimate natin, diba? Halimbawa ito ay 500 centimeters, nagdagdag ka dyan ng buladas na 1 meter. Dito naman, so 600 centimeter yan lahat. So dito naman 600 centimeter, so 1200 centimeters lahat. I-plus nyo dito yung bottom chord, so madali natin maikwenta. Okay, so paano naman kung meron pa tayong maraming mga support dito na ilalagay? So yan, trusses nga yan. Yan. Para mabilis nating ma-estimate, gagamitan natin ng ruler. So meron akong, kung 1:30 naman mga kametal, ganon din yung ating pagkikwenta. Yan. So every 1 cm, 30 cm naman doon sa actual measurement. Okay, so 500, lagi nyo lang i-divide dyan para makuha nyo dito sa ruler. Yan, kung 500, gumamit tayo ng 30, sa actual measurement natin is 500, i-divide nyo lang sa 30. So 16.6, dito na yan. Kung gagamit tayo ng scale na 1:30, so yung ating 500 cm is dito na yan, 16.6. Yan, dito na yan sa, so dito na yan, 16. Yan, kung maklaro nyo, ito ay half ito, so mayroon pag isang guhit dyan doon sa 6, ika-6 na guhit, 16.66. so lalagpas siya ng konti. Yan, dito. Yan, so ganyan lang. So dito naman sa ating pag-i-estimate, kailangan lagi tayong pasobra para hindi po tayo ma-short sa ating materials. So ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na example na drawing ginawa ko na yung pag-estimate natin sa ating roof trusses. Ito, gumamit ako nito ng 1:100 yung scale na ginamit ko dito. Yan, so ito 400, so 8 meters yan. So i-zoom natin para maklaro ninyo. So yan. So dito, itong sukat na ito is 8 meters yung kanyang lapad. Yung haba naman niya is 10 meters. So gumawa tayo dito ng roof trusses na ganitong style, dos agwas. Yung last video ko, yung bagong video kong ginawa, yon, ito yon. So ngayon, in-scale ko to ng 1:100 para mas mabilis nating ma-estimate yung ating materials na magagamit dito. Okay, so dito ang 1:100 yung na ginamit ko itong scale, itong 800 na centimeters, so 8 centimeters yan dito sa ating ruler. So yan, yan, ganito yan, 8 centimeters yan kasi 1:100 yan. Every 1 centimeter is 1 meter. So 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters hanggang 8 meters yan. So dito naman sa length niya is 10 meters ito. So 10 centimeter naman ito. Yan. Yan. So sa ganitong paraan mga kametal is mabilis natin ma-estimate yung ating process. Kung bakit mabilis natin ma-estimate? So madali lang ito. Madali lang naman natin itong i-estimate kung ganito lang. So halimbawa dito sa ating, dito naman mga kametal, tayo dito. Punta tayo dito sa ating trusses. So ito yung point ko na mabilis natin ma-estimate yung kanyang mga gagamitin nating materials dito. So halimbawa dito sa ating rafter, gumamit tayo ng 2x4 na tubular. So kwentahin natin yan. Halimbawa yung haba natin is, so hinati natin yan, itong 800 hinati natin yan, itong 800 centimeters hinati lang natin yan. So 400 dito, 400 din dito. Okay, so bali 800 centimeters yan.
So nag-riser naman tayo dito ng 150. Yan. 150 yan. So 400 dito centimeters. So sa pagkuha naman dito ng ating sukat ng ating rafter, pwede nating i-calculate yan gamit yung ating Pythagorean theorem. So paano? Dito naman mayroon tayong buladas na 1 meter. So halimbawa, gamitin natin yung ating Pythagorean theorem. Yung ating a squared plus a squared yan plus b squared equals square root of c squared. Okay? So ngayon, pwede nating i-direct yan ng square root, yan, open parenthesis, 150 squared. Pwede yan magkabaliktaran yan kahit iuna nyo yung 400 plus 400 squared. So equals 427.2. I-plus natin yung ating buladas na 100 centimeters o 1 meter. So i-plus natin. So 527.2. So sa pag-estimate kasi ng ating roof trusses, kailangan nating i-drawing yan. Dito gumamit ako ng 1:50 para mas malaki-laki yung ating drawing at klaro natin yung mga guhit dito sa ating ruler. So itong 527, so dahil 1:50 yung ating ginamit na scale, so dito naman is gumamit tayo ng 1:100. Walang problema daw kahit maliit lang na drawing to. Ang importante dito sa ating trusses na kailangan medyo malaki para klaro yung ating mga details sa ating sukat. Okay, so 527.2. So dahil gumamit tayo ng 1:50, so i-divide natin yan sa 50 para makuha natin kung ilan sa ruler yan. So 10.5 o 10.54. So simula rito yan hanggang dito yan sa pinakadulo ng ating buladas. Yan. Yan o. Yan, kung napapansin ninyo, simula dito sa 0 is 10.54. Yan. So dito naman mga kamital, ito yung pinaka-insakto. Ito yung pinaka-insakto na sukat. Yan, sukat natin yan. So sa pag-estimate, kailangan pasubrahan niyo yan. Halimbawa, ito yung pinaka-total niya, 527. So gawin niyo na yang 530. Yan, wag yung i-0-0 para hindi natin alam kung baka meron tayong mga kailangan pang paggamitan. So kailangan meron tayo laging pasubra. Hindi naman yung maraming sobra. Dahil sa pag-estimate, alam na natin kung ilan yung magagamit natin. Okay? So dito naman, dito 800. So tamang-tama yung ating sukat sa ating kupunban natin na A4. Yan, so yung 800 natin, divide natin sa 50. So 16 cm yan. Okay, tingnan nyo, simula rito. Ito yung ating 800. So kung sukatin natin sa ating ruler yan, yan, 16 cm yan. Yan. So kung napurma nyo na yan dito naman sa inyong mga support nyo dito, sa inyong mga bracing. Yan. Pwede nyo nang, dahil 1:50 yung gamit ninyo dito sa ating roller, diba? Ito 150. So yan, kung i-divide natin 150, i-divide natin sa 50 is 3 cm sa ating roller. Yan, 3 cm sa ating roller. Kung dito naman, hindi pa natin alam yung mga sukat natin dito, susukatin nyo sa ruler. Ayan, halimbawa ito. So 3 cm yan. So 3 cm times nyo sa 50. Yan, 3 cm sa ating ruler yan. 3 times 50. So 150. So dito, mayroon pa kayong sukat dito na 150 sa ating actual measurement. So ilan yung 150 cm? 1.5 meters yan. So dito naman, sukatin nyo ulit. Yan. So dito mayroon kayong sukat na 2.5
So alanganin siya sa 2.2, alanganin siya sa 2.3. So ilagay nyo na ng 2.3. Yan, 2.3 cm. 2.3 i-times nyo naman sa 50. Yan, so 115. Okay, yan o. So 115 yan. Yan. Hindi na natin kailangan ng marami pang calculation. So dito naman, yan. So dito meron siyang sukat na 2.5. Yan, 2.5 times natin sa 50 na ginamit nating scale. So 125. Yan. Okay. So dito naman, so 1.5. 1.5 times 50, 75. Yan. So dito 2.2. Yan. So 2.1, alanganin siya 2.2. Pero ilagay na natin 2.2 times 50. So 110. Yan. So dito is alanganin siya 0.8, pero ilagay na natin siya sa 0.8. Yan, 0.8 times 50. So 25. So yan. So ngayon, meron na tayong mga sukat. Kung ano yung mga sukat dito, ganun din dito. So kung gagamit kayo dito ng angle bar para pang support, so mas mabilis na ninyong ma-calculate yan lahat. Okay? So halimbawa itong ating 2x4 na tubular. Itong tubular natin ito. Ito yan. Pati ito sa bottom chord, ito namang king post niya. So halimbawa, gumamit tayo ng tubular. Kwentahin natin kung ilang tubular magagamit natin dito sa isang trusses. Yan. So 527.2 times 2 dahil dalawa yan. So i-plus naman natin itong 800. So equals plus 800 plus itong ating 150 na king post. Yan, 150. So gumamit tayo ng 2004 centimeters. So yung haba ng ating mga tubular, yung standard nun is 6 meters. So i-divide natin yan sa 6 meters. So 600 centimeters. Yan. So kailangan natin ng 3.34. Yan, 3.34. So sa kanyo na yan itotal lahat kung ilang rafter kung ilang trusses yung magagamit nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung diba, 6. Ito yung total natin sa isang trusses. Times nyo na lang sa 6. Yan, times nyo na lang sa 6. So 20 piraso. 20 piraso yung ating magagamit na tubular. Yan, ganyan kadali mga kametal yung pag-estimate ng mga trusses. Walang kahirap-hirap yan. Dito naman, so dito ay kamali tayo dito, 25 lang yung nilagay natin. So dito is 0.8. Yan, 0.8. So 0.8 times natin sa 50. So 40 centimeters ito. Yan, 40 centimeters yan. I-add na lang natin yan lahat para makuha natin lahat kung ilang piraso yung mabibili natin angle bar na 2x2. So i-add natin. So 150 plus 115 plus 125 plus 75 plus 110 plus 40. So equals 615. So i-times 2 natin ito dahil magkabilaan yan. So times 2, 1,230. So dahil 6 na ganito yung gagawin natin, so i-times 6 natin. Times 6.
So 7,380. I-divide naman natin yan sa 600 yung standard length natin. Yan. So equals. So 12.3. So gawin na natin 13 pieces yung ating 2x2 na angle bar. O ganyan lang kadali yung ating pag-estimate ng ating rope trusses mga kametal gamit itong ating ordinaryong ruler. So hindi na tayo gumamit ng mga kung ano-ano pang mga scale na ruler. So ito lang yung ginamit natin. So kahit anong klaseng rope trusses yan, 4 agwas man yan or 2 agwas, gamitin niyo itong ruler sa pag-scale. Tiyak na kukuha ninyo yung mga tamang pag-estimate. So kahit ikaw may-ari ng ating bahay at wala ka pang idea, kung mapanood mo itong video na ito, so tiyak magkaroon po kayo ng idea. So ganyan lang po yung ating pag-estimate at paggamit ng ating scale measurement. So I hope mga kametal mayroon po kayong natutunan sa video na ito, at I hope magagamit ninyo ito sa inyong mga pag-estimate ng inyong mga steel rope trusses. So bago tayo magtatapos mga kametal, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video na ito, at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So yun lang mga kametal, at maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood, at mabuhay po kayo. God bless. So bye bye. We'll be right back.